Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay ang Sabado sa unang linggo ng Adbyento. Ang panahon ng paghihintay at paghahanda. At makikita po ninyo sa harapan ang napakalaking korona ng Adbyento o Advent wreath sa ating simbahan. Ang bawat kandila ay may tema. Nasindihan na ang unang kandila na ang tema ay pag-asa. The candle of hope. Ang Adbyento ay panahon ng pag-asa. Kaya nga sa ating unang pagbasa kay Propeta Isaías, narinig natin ang mga gagawin ng Panginoon sa kanyang bayan. Pakikinggan niya ang hinaing, ang luha, ang tawag ng kanyang mga anak. Pakikinggan ng Panginoon ang pangangailangan ng tao. Bibigyan ng pagkain, ng inumin, pagagalingin ng mga may sakit, palalayain ang mga sinusupil. Alam mo ninyo, unang linggo ng Adbyento. Noong pong linggo, sinimulan natin, walang gloria, walang papuri sa Diyos. Kaya siguro sabihin ninyo, ay, maikli ang misa, walang papuri. Yung choir pa naman, ang haba-haba ng papuri. Ang bagal-bagal ng kanta. Kaya kapag Adbyento, ang mga linggo, walang papuri. Walang gloria. Pero alam niyo mga kapatid, yung simpleng bagay na iyon, ang marahil naging dahilan kung bakit marami pa rin ang nakaligtas kahit may mga nasawi, kahit may mga nasugatan sa pagbomba doon, sa pagsabog ng bomba, nung linggo sa Marawi. Alam nyo, ang sabi doon, sa aking nabasa, hindi ako eksperto pagdating dyan, pero ang sabi nila, kung may gloria at nakatayo ang mga tao ng matagal at sumabog ang bomba, maraming mas namatay. Kaya yung mga simpleng bagay na iyon, yung mga ordinaryong bagay, sa paligid natin, sa buhay natin, kung minsan, yan ang nababaliwala natin, pero tunay na mahalaga, tunay na kailangan natin. Sa ating ebanghelyo, narinig natin si Kristo. Siya ay nakaramdam ng matinding awa sa mga taong nakita niya. Nahabag siya sa kanila. Sa English, maganda, nagmisa ako kanina sa mga madre alas 5. He was moved with pity for them. Siya ay nakaramdam ng awa. Siya ay itinulak ng habag. Nang makita niya ang mga taong lupaypay, nanghihina, para walang nag-aalaga sa kanila, siya ay tinulak ng awa. Kaya magandang tanungin natin ang sarili natin. Bago matapos ang 2023, nitong mga nagdaang buwan, ano ang madalas nagtutulak sa iyo sa buhay mo? Tinutulak ka lang ba ng matinding pangangailangan? Kaya kahit mali, ginagawa mo. Itinulak ka lang ba ng matinding inggit? Kaya kahit masama, ginawa mo. Magkaroon ka lang, makaganti ka lang, maging quits lang kayo. Malamangan mo lang yung tao. Kahit mali at masama, nagpatulak ka. What is it that moves you in your life? Ano yung araw-araw nagtutulak sa'yo para mabuhay ka? Ito ang ating ipagdasal sa Panginoon. Una, patawarin niya tayo sa mga nagdaang buwan na madalas itinulak tayo ng masama, ng mali. Kaya ang mga nagawa natin ay mali at masama. At pangalawa, ipagdasal natin sa Panginoon na sana bigyan niya tayo
ng katatagan ng isipan, kalooban, upang kahit anong mangyari, hindi tayo magawang itulak ng inggit, ng galit, ng matinding pangangailangan lang. Baka pag tinulak tayo ng tinulak ng mga ito, tuluyan tayong bumagsak at hindi na makabangon. Kaya sa pagpatuloy na misa natin, mga kapatid, bago matapos ang taong 2023, ang Adbyento, hindi lang tungkol sa paghahanda sa paparating na December 25. Ang Adbyento ay tungkol sa araw-araw nating paghahanda sa Kanyang muling pagbabalik, na walang nakakaalam. Kaya nga, araw-araw, siguraduhin natin, isa lang ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay, kumikilos, gumagawa, at nagtatrabaho. Araw-araw, hayaan mong itulak ka ng biyaya ni Kristo patungo sa pag-iisip ng tama, sa pagsasalita ng mabuti, at sa pagmamalasakit sa kapwa. Amen.